Tigil hininga ang mga tagpo ng harangin ng China Coast Guard ang mga sundalong Pinoy habang nasa resupply mission sa BRP Sierra Madre o ang lumang barkong nakasadsad sa may Ayungin Shoal na nagsisilbing outpost ng mga sundalong Pilipino. Binangga, ginitgit, at binutas pa ng China Coast Guard ang inflatable boat ng mga sundalong Pilipino. Yung palakol, palo ng patuloy ng bato. Naputulan pa ng daliri ang isa sa ating mga sundalo. Wala. Lapitan yung kagad yung ano, lapitan yung kagad. Ito ay lay para drop. Gitgitan. Namalas na sila. Ako. Habulan. Ako mapagkain nata. At halos magbanggaan sa gitna rin ng Ayungin Shoal. Matapos agawin ng China Coast Guard ang food supply para sa mga sundalong nakadestino sa BRP Sierra Madre. Namalas na sila. Ako. Sa Bahura. Mapagkain kayo. Bahura. At nang bakuhan na ng China Coast Guard ang mga food supply, itinapon pa nila ito sa dagat. At hindi na napakinabangan pa. Nito lang May 19, nagpatuloy ang pangaharas ng China Coast Guard sa mga sundalong Pilipino. Sa videong ito, makikita ang pagbangga ng China Coast Guard sa rubber boat ng Philippine Coast Guard sa kalagitnaan ng isang medical evacuation mission. Kinakailangan kasing respondihan ng isang sundalong may sakit sa BRP Sierra Madre. Nag-dangerous maneuver din ang malalaki nilang barko sa kalagitnaan ng pagsagip sa Pinoy na sundalo. Nauwi naman sa banggaan ang panggigitgit ng China Coast Guard sa mga inflatable boat ng Pilipinas sa Escoda Shoal. China Coast Guard, this is Philippine Coast Guard. You are within Philippine Exclusive Economic Zone. We are conducting marine scientific research activity. Please keep clear of us. This is China Sea. Sa gitna ng marine scientific research sa mga bahura kung saan meron daw isinasagawang reclamation activity ang China. Andun yung mga uka sa gitna ng coral reef at ito ay indikasyon na merong din dynamite fishing na nangyari. So may illegal activities. Madami doon sa mga corals ay nababasag. Dahilan nito ay posibleng may mga barko at naglalaglag ng mga angkla. Nahihila at nababasag yung corals dahil dito. Grabe na yung sira sa ilalim. Harangan ng ibang sitwasyon ngayon dito. Pagalingan ng pagmaniobra sa pagitan ng Coast Guard ng China at ang ating Philippine Coast Guard. Ang ginagawa ng Philippine Coast Guard ay hinaharangan itong mga miyembro ng Chinese Coast Guard na makalapit sa team ng University of the Philippines. Kailangan maging maingat sa pagmaniobra dahil mababaw ang bahagi na ito ng salina. Sa mas lalong umiinit at tumitinding tensyon sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea. Ano nga ba ang ating laban? At ano ang ginagawang hakbang ng pamahalaan sa nangyayaring agawan sa karagatan? China Coast Guard, this is Philippine Coast Guard. You are within Philippine Exclusive Economic Zone. We are conducting marine scientific research. Please do not interfere. Nito lang Lunes, June 17, habang nagsasagawa ng resupply mission ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa Ayungin Shoal para sa mga sundalong nakadestino sa BRP Sierra Madre na 120 nautical miles ang layo mula sa Zambales, pasok sa 200 nautical mile Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Naging agresibo ang China Coast Guard.
Hinarang at tinalian nila ang inflatable boats ng Pilipinas at naglabas ng itak at palakol. Maririnig din ang alingaw-ngaw ng kanilang sirena na nakagugulo sa komunikasyon ng ating mga sundalo. Habang sa isa pang inflatable boat na sakay ang ibang sundalong Pilipino, nagsaboy naman ng tear gas ang China Coast Guard. At sa isang video, makikita na pinagtataga at binutas pa ng China Coast Guard ang inflatable boat ng mga sundalong Pilipino. Sa satellite footage na ito, makikita naman kung paano ginit-git ng China Coast Guard ang sasakyang pandagat ng Pilipinas. Pitong Pilipinong sundalo ang nasaktan, kabilang ang isang sundalo na naputulan ng daliri sa gitna ng engkwentro. Bago matapos ang tensyon, binanggapan ng China Coast Guard ang inflatable boat ng Pilipinas. Matapos ang naging insidente, inilabas ng AFP ang mga larawang kuha ng mga sundalong Pilipino. Makikita ang isang cellphone at ang windshield communications at navigational equipment na sadya raw binasag ng China Coast Guard matapos ang puwersahang pagtow sa RHIB ng mga sundalong Pilipino. Butas din ang isang inflatable boat. Parang mga pirata na po sila dun sa mga ginawa nilang actions na yun. Yung ating abide by the rules, guided by the rules of engagement, yung ating approach is above board. I call them a band of barbarians. And in the first place, they have no right to wear the uniform. Coast Guardsmen are supposed to be responsible for safety of life at sea, where actions endanger life at sea. Other than, we should now be very careful in looking at what China is doing in the West Philippine Sea because it will also be done to them. If that is already being done. Sa statement na inilabas naman ng China, Pilipinas daw ang nagbangga ng Chinese ships habang nagdadala ng building materials at armas sa Ayungin Shoal. Ipinunto rin ng China ang pambubuhos ng tubig at pambabato raw ng mga Pilipinong sundalo sa kanila dahilan para mas lumala raw ang tensyon at naglagay raw sa kanila sa peligro. Nito lang May 19, nag-airdrop ng food supplies ang Philippine Army para sa mga sundalong nakaposte sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ang pag-airdrop lang ang tanging paraan para mapadalhan ng pagkain at iba pang mahahalagang supplies ang mga sundalong naka-assign dito. Pero nang mahulog sa dagat ang ilan sa food supplies, sumugod ang ilang rubber boats ng China Coast Guard para agawin ito. Wala. Lapitan nyo kagad yung lapitan nyo kagad. Ito ay para drop. Yung item kagad, lapitan nyo, yung item. Naghabulan ng dalawang rubber boats ng Pilipinas at dalawang mas malaking rubber boats ng China. Ako, babagay lata. Nang makita na supplies at pagkain ng laman ng mga ipinapadalang package sa BRP Sierra Madre, itinapon ng China Coast Guard ang mga package sa dagat. Na-recover pa ng AFP ang ilan sa idine-deliver na items, pero karamihan sa mga ito lumubog na at hindi na mapakikinabangan pa. Mahulog sir ba? Huwag nyo ipakuha. They were trespassing into our exclusive economic zone. They interfered in a legal operational resupply mission. Their narratives is that they do the blocking because of construction materials. They have zero common sense. Giyit ng Armed Forces of the Philippines o AFP, ang China Coast Guard ang unang lumapit sa BRP Sierra Madre. At wala rin daw katotohanan ang ipinapakalat na impormasyon ng China na nanutok ng baril ang mga Pilipinong sundalo sa kanilang mga Coast Guard. Binabas lang nila just to get ready in case something happens na dahil napakalapit na no. Ito ay para drop. Hindi lang mga supply ang pinupuntirya ng China Coast Guard. Patras na. Going to Minibang. Have a big personal on that boat.
Hinarang at binangga din ng China Coast Guard ang rigid hull inflatable boat ng Philippine Navy na nagsasagawa ng medical evacuation para sa isang sundalong naka-duty sa BRP Sierra Madre na may sakit noon. Ayon sa Philippine Coast Guard, excessive deployment ang ginawa ng China nang maglabas ito ng 2 Coast Guard vessels, 2 maliit na bangka at 2 rubber boat laban sa nag-iisang inflatable boat ng Philippine Navy. Dahil sa insidente, kinabukasan na raw nadala ang may sakit na sundalo sa ospital sa Palawan. If there was an incident that ended up killing a Filipino serviceman, that would certainly increase the level of response. And if a Filipino citizen is killed by a willful act, that is what we define as an act of war. Ramdam din ang tensyon sa iba pang bahagi ng West Philippine Sea. June 4, babalik ang aming team sa West Philippine Sea. Sa pagkakataong ito, sa Escoda, o mas kilala na Sabina Shoal ang aming biyahe. Dito, magsasagawa ng research and assessment ang ilang eksperto ng UP Marine Science Institute kasama ang Philippine Coast Guard. Ang lugar na ito, 70 nautical miles ang layo mula sa mainland Palawan. Pasok din sa EEZ ng Pilipinas. Ang kanilang misyon, suriin ang kalagayan ng mga bahura at marine resources sa bahaging ito ng karagatan. Pero maya-maya pa, biglang umiksena ang China Coast Guard para pigilin ang aming paglalayag. Hinabol ng kanilang rubber hull inflatable boat o RIB ang rubber boat ng Pilipinas. Ginigit hanggang mauwi sa banggaan. 请你们不要做危险行动，危险行动。不要阻拦我航行安全，不要阻拦我航行安全。Again, China Coast Guard. China Coast Guard. This is Philippine Coast Guard. We are conducting marine scientific. Pero hindi nagpatinag ang mga Pilipino. Harangan ng ribang sitwasyon ngayon dito, pagalingan ng pagmaniobra sa pagitan ng Coast Guard ng China at ang ating Philippine Coast Guard. Ang ginagawa ng Philippine Coast Guard ay hinaharangan itong mga miyembro ng Chinese Coast Guard na makalapit sa team ng University of the Philippines. Kailangan maging maingat sa pagmaniobra dahil mababaw ang bahagi na ito ng Sabina. Please do not interfere. Nang tumagal ang harangan at habulan, nagpakita ng karagdagang puwersa ang China Coast Guard. Nagpalipad sila ng 2 helicopter. At inalabas din nila ang 2 hovercraft na sa lakas pa lang ng makina ay kaya nang magpataob ng rubber boat. This is China Sea, Liu here immediately. This is China Sea, China Sea. You are within Philippine Exclusive Economic Zone. To China Coast Guard, this is Philippine Coast Guard. We are conducting marine scientific research activity. Please keep clear of us for safety. Clear now! Clear now! Ayon sa isa sa mga ekspertong kasama sa fieldwork nung araw na yon, hindi sila tinigilan ng China Coast Guard habang ginagawa ang kanilang pananaliksik. Nung bababa na kami galing sa BRP Teresa Magbanwa, agad-agad sumunod yung malalaking barko ng China. No? So marami silang naka-station doon na Coast Guard nila na vessels na malalaki. Kasing laki ng Teresa Magbanwa or mas malaki. Lumabas agad yun, sinundan kami. Nakasakay lang kami sa rubber boat. Naging matagumpay ba ang kanilang misyon na suriin ang ilalim ng karagatan? Hindi pa rin natatapos ang pambubuli ng China sa kanila. This is Philippine Coast Guard vessel. You are sailing 100 yards on my port bow. What is your intention? Over. Binuntutan pa rin daw sila ng malalaking barko ng China habang pabalik sa BRP Teresa Magbanwa na 2 banang nakaistasyon sa Sabina Shoal. Nung matapos na kami, nung day 1, nag-decide na kami na tumigil na
di na namin tutuloy. Dahil sobra nang mapanganib kasi nagbaba na rin sila ng speedboat. Kinabukasan, June 5, dinagdagan pa ng China ang kanilang presensya sa Sabina Shoal. Pero ipinagpatuloy pa rin ng mga eksperto ang pagsusuri sa mga bahura sa dagat. Mahalaga raw kasing makumpirma nila ang report na nakuha ng Philippine Coast Guard o PCG sa umano'y posibleng reclamation activity ng China sa bahaging ito ng West Philippine Sea. Ang kaso, we are at currently, itong side na to ng Pilipinas, nasa bleaching watch. Sa pag-aaral sa Sabina o Escoda Shoal, nakitang patay na ang maraming corals. May mga parte rin ng karagatan na kung titignan, maganda at malusog pa ang mga corals at bahura. Pero nang masuriin, nakakitaan na raw ang mga ito ng indikasyon ng bleaching o senyales na maaring tuluyang mamatay kapag hindi nakarecover. Susunod, makikita rin sa ibang bahagi ng West Philippine Sea ang pagkasira ng mga bahura. Grabe na yung sira sa ilalim. Kulay ako na kanilang mga corals wasak-wasak. Mahirap na makarecover ng bahura na ito. Ilang taon bago babalik siguro sa normal lang kaya pero mahirap na siguro. Wasak-wasak na eh. Second, China Coast Guard. China Coast Guard, this is Philippine Coast Guard. We are conducting marine scientific research. Please do not interfere. Makikita rin sa ibang bahagi ng West Philippine Sea ang pagkasira ng mga bahura. Sa pagpunta namin sa Scarborough Shoal noong 2018, dito tumambad sa amin ang malaking pinsala na nangyari sa ilalim ng karagatan. Sira-sira at namumuti na ang mga bahura sa bahaging ito ng Scarborough. Grabe na yung sira sa ilalim. Kulay ako na kanilang mga corals wasak-wasak. Mahirap na makarecover ng bahura na ito. Ilang taon bago babalik siguro sa normal lang kaya pero mahirap na siguro. Wasak-wasak na eh. Mga patay at basag na corals na itinambak umano ng China sa mga buhay na corals ang nadiskubre naman ng mga eksperto sa isang maritime survey nito lang nakaraang buwan sa K area ng Pag-asa Island. Indikasyon daw ito na posibleng may gagawin na namang bagong man-made island na ngayon ay mas malapit na sa isla ng Pag-asa. Lumabas din sa kanilang pag-aaral na nababawasan ang mga isda sa Pag-asa Island. Halos namamatay na rin ang mga natitirang corals dito. Ibig sabihin, sinyalis daw ito na masisira na ang yamang dagat sa isla. Hindi na nakapagtataka kung bakit pinag-aagawa ng iba't ibang bansa ang West Philippine Sea. Dahil dito matatagpuan ang 30% ng lahat ng coral reef o bahura sa bansa. Itik ito sa yamang dagat at iba pang natural na mga yaman. Sa mga bagong ekspedisyon na ginawa ng Marine Science Institute, madami din palang klase ng species ang hindi pa natin nare-report. Madaming species ng seaweeds, yung dati hindi natin alam na nandun, ay nandun pala. Kaya paniniwala ng mga eksperto, mahalagang matutukan ang lugar at patuloy na mapag-aralan. Ang UP Marine Science Institute nakailang field assessment and research na sa West Philippine Sea. Ang MSI na gumagawa na ng pag-aral noong 1990s pa sa West Philippine Sea. Noong 2019, ang MSI nagkaroon ng sarili nitong barko. Taon-taon na kami nakakabalik doon, ano? Lalo raw nilang paiitingin ang kanilang pagsusuri dahil nakatanggap silang impormasyon tungkol sa mga mapanira daw ng activity ng China sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea. Andun yung mga uka sa gitna ng coral reef at ito ay indikasyon na merong din dynamite fishing na nangyari. So may illegal activities. Madami doon sa mga corals ay nababasag. Dahilan nito ay posibleng may mga barko at naglalaglag ng mga angkla. Nahihila at nababasag yung corals dahil dito. Malaki yung indikasyon na merong mass bleaching event. Sa Escoda o Sabina Shoal, limitado lang ang presensya ng ating sandatahan.
1 hanggang 2 barko lang daw kasi ng Philippine Coast Guard ang kayang i-deploy rito. Malayo-malayo sa napakarami at naglalakihang Chinese ship. Pero dihado man, nananatili pa ring buo ang paninindigan ng mga tropang Pilipino na magbantay sa mga teritoryo o lugar na malinaw na nasa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone o EEZ. Tila wala mang laban ang ating mga barko. Armas at bilang ng puwersa sa West Philippine Sea. Isang katotohanan ang nananatiling totoo at makapangyarihan sa lahat. Ang Pilipinas ang nanalo sa Hague Ruling noong 2016. The Exclusive Economic Zone of the Philippines. May karapatan tayo sa bahaging ito ng karagatan. We are conducting marine scientific research. Ako, si Maki Pulido. Ako si Jun Veneracion at ito ang Reporters Roadbook.